Ito ang kubo ni Elsa, kanyang tahanan mula pagkasilang hanggang sa kanyang pagpanaw. Ito ay nakatago sa kailaliman ng kagubatan ng Sweden, malayo sa anumang anyo ng sibilisasyon. Lumaki si Elsa sa bahay na minana niya mula sa kanyang mga magulang at lolo't lola. Lubos niyang tinanggap ang pamumuhay ng kanyang mga ninuno at nangakong hindi iiwan ang lugar na ito. Nang makilala niya si Lars sa kalapit bayan, agad niya itong hinikayat sa ganoong pamumuhay. Ginawa nila ang lahat ng makakaya upang umasa lamang sa kanilang sarili. Nagtanim ng sariling gulay sa hardin, gumawa ng sariling kuryente at pati na rin kumuha ng sariling supply ng tubig. Ang tanging ugnayan nila sa labas ng mundo ay ang buwanang pagpunta sa pinakamalapit na bayan para sa mga supply. Sa kabila ng pamumuhay ng hiwalay, kontento sina Elsa at Lars sa kanilang payak na pamumuhay. Pumanaw si Lars nang hindi inaasahan noong pareho pa silang bata pa. Ginugol ni Elsa ang mga huling taon ng buhay niya mag-isa sa kanyang kubo sa gubat. Namuhay siya rito mag-isa ng ilang dekada pa hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2003. Dahil walang magmamana ng kanyang mga ari-arian, lahat ay naiwan. Kabilang na ang kanyang sasakyan sa likod bahay at lahat ng kanyang mga mahalagang larawan at alaala sa loob ng kanyang nakahiwalay na tirahan. Pumasok kami sa gubat upang hanapin ang kanyang matagal nang nawawalang tahanan. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito habang binubuksan namin ang huling kabanata ng kwento ni Elsa. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, nasa likod ng kamera. Ginoong Danny, kamusta? Kamusta sa lahat at Sabihin mo sa kanila, nasaan tayo ngayon, Danny? ngayon nasa gitna tayo ng isang gubat sa Sweden. Sweden, napakaganda. Isang linggo na kami dito at sobrang nag-e-enjoy kami. Laging maganda, Isang luntiang bansang likas ang kalikasan. iba talaga. At ngayon, napunta kami sa inabandona ni Elsa na kubo sa gubat o bahay sa gubat o kahit anong gusto mong itawag dito. Ang unang kapansin-pansing tampok ng bahay na ito at makikita mo rin ito sa maraming ibang bahay sa Sweden ay itong flagpole. Sa Sweden, laging may nakasabit na watawat sa harap ng bahay nila. At kapag wala na ito, tulad ng kay Elsa, ibig sabihin ay inabandona na ang bahay at wala nang nakatira dito. Makabayan ang mga Suweko tuwing Enero. Makikita mo ang mga kulay ng bansa kahit saan dito. Kitang-kita rin kung gaano nila kamahal ang kanilang kultura at bansa saan ka man pumunta. Dito, ang pamilya Peterson ay nanirahan dito sa loob ng 3 henerasyon simula pa noong unang bahagi ng 1800s. Nagsimulang manirahan ang pamilya sa lupang ito at gaya ng nakikita ninyo ngayon, ito ay inabandona mula pa noong taong 2003. Iniwan ng 2 dekada, napakaraming alaala ang nabuo sa lupang ito, kaya palagi akong nalulungkot kapag naiisip ko ang mga ganitong bagay. Wow! Napakagandang bahay ang itinayo nila mismo. Maliit lang pero maganda. Oo. At makikita mo rin ang kaunting bakas ng tipikal na kulay ng Sweden, yung tipikal na pulang kulay sa labas ng bahay. Napag-usapan na namin ni Danny ang tungkol sa ibang Swedish na video. Pero iyan ay kulay para mapanatili ang kahoy ng bahay. Gusto ko rin talaga ang itsura ng bahay na may dilaw na pintuan doon, puting gilid at berdeng bintana sa may bandang iyon. Ang cute niya. Oh, kakaiba siya. Kakaiba siya. Oo, tama. At lalo na ngayon, nataglagas dito sa Sweden. Bagay ito sa bahay. Tama na ang kwento sa labas. Silipin naman natin ang loob ng bahay kung saan nag-iisa si Elsa sa nakalipas na 3 hanggang 4 na dekada. Gustong-gusto ko ang mga pintuang ito. Natutuklap ang pintura at may mga kurtina pa sa likod. Talagang kamangha-mangha. Sige Danny, medyo masikip dito. Hindi ko alam paano natin kukunan. Nakikita ko na hindi maganda ang sahig.
Medyo nabibitak na ito. Sumasayad na rin ako sa kisame. Oo. Kasing taas ng bahay. Oh, tingnan mo dito sa likod ng dalawang pinto. Ito ay isang napaka-interesante at napakakaraniwang bagay sa Sweden. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay mga ski. Mga ski sila, pero hindi talaga ski. Mga ski ito para sa Langlaufen. At makikita mo, ang oso dito sa icon ay ginagawa na ito. Parang naglalakad ka na may mga ski stick at dahil doon, madali kang makalakad ng malayo sa niebe. Kaya imbes na mag-hiking lang, nagha-hiking ka gamit ito. Madaling maglakad gamit ang malalaking bagay. Oo, mas madali talaga. Dapat subukan mo. Kapag napunta tayo sa mabundok na lugar, dadalhin kita sa mahabang lakad. Nandito pa rin ang mga bota ni Elsa. Ang mga bota ay isang karaniwang bagay na makikita kapag pumasok ka sa isang bahay sa Sweden. Madalas umulan sa bansang ito na napansin na rin namin. Yeah. Ngayon, inaanyayahan ko kayong pumasok sa tirahan kung saan ginugol ng babaeng ito ang huling taon ng buhay niya. Tulad ng nakikita ninyo, marami kayong makikita rito. Maraming alaala ang nakasabit sa mga pader sa bawat sulok ng kwartong ito. Sa tingin ko, simulan natin sa cabinet na ito at tingnan ang mga nasa ibabaw nito. Wow, ang dami. Sige, ang unang larawan, ito si Elsa at ito ang kanyang asawa. Hindi natin alam kung bakit siya pumanaw. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero siya ay pumanaw sa murang edad. Kinailangan niyang mamuhay mag-isa dito ng matagal. Hindi ko alam ito, pero parang may sapatos sa loob. Tsinelas. Tingnan mo, maganda sila talaga. Parang maliliit na tsinelas na pwedeng ilagay sa bag o saan man. Oo. Kaya may ekstrang tsinelas. Palagi kong maayos na ibinabalik ang gamit at ilang litrato. Hindi ko alam kung si Elsa ito o ang nanay niya. At may isang binatang lalaki na maaaring asawa niya. Pero di kami sigurado. Tingnan mo ang litrato na ito. Isa sa mga paborito ko sa bahay. Ito si Elsa na nakatayo sa likod bahay ng bahay, inaalagaan ang ilang rosas. At dito naman, makikita natin ang isang litrato noong bata pa siya. Isa siyang babae na talagang mahal ang mga simpleng bagay sa buhay. Mahilig siyang alagaan ang kanyang hardin, maglakad sa kalikasan, makinig sa mga ibon at panoorin ang mga bulaklak. Nakakabilib talaga. Di mo isiping siya rin ang babae sa mga larawan. Hindi ako sigurado. Nasabi na ba natin ang tungkol sa kanyang ina? Sa intro, nabanggit na ang kwento. Pero dating pagmamay-ari ng kanyang mga magulang ang bahay na interesante rin. Nag-aral ang kanyang ina sa paaralan para sa bingi at doon din niya nakilala ang ama. At ang kanyang ina at ama ay parehong bingi sa loob ng bahay. At si Elsa ay ipinanganak mula sa 2 taong ito. Wala siyang problema sa pandinig, kaya namumuhay siya sa tahimik na bahay na para sa akin ay nakaka-interes. Yeah. Tingnan mo ang orasan dito. Dani, ang ganda nito. Gawa sa Sweden, Westerstrand. Dati may salamin dito, pero wala na ngayon. Siguradong hindi yan. Siguradong hindi yan. Also, Magkaiba talaga ang itsura niya. Sabi niya, sumasayad ang buhok ko sa kisame habang naglalakad ako dito. Inayos ko pa naman ito kanina. Oh, Huwag mong guluhin. hindi mo dapat guluhin, pero nagkakaroon ka ng ideya kung paano namuhay ang mga tao dati rito. Itinayo ito noong 1800 kung kailan mas maliit ang mga tao kaysa ngayon. Para sa akin, interesante makita kung paano tayo lumaki noon. Nagbibigay din iyon ng pakiramdam na itinayo ng mga tao noon ang bahay para sa kanila. Wow, gusto ko rin ang estilo ng mga bintana. Sa mga Nordic na bahay, ganyan mo binubuksan ang mga ito. 2 latch at pagkatapos ay bumubukas na ng ganyan. Ipakita ang likod bahay. Isa itong napaka-Nordic at karaniwang bagay mula sa Hilaga. Medyo mahirap balikan. Dani, nahanap ko ang perpektong bagay, ang perpektong souvenir para sa'yo. Souvenir mula sa Sweden. May YouTube channel si Dani. Kung hindi mo alam, nakalimutan, at sinasabi dito, SASES.
AS mula 1,927. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng S sa paglalarawang ito. Pero para sa iba, nakakatawa. Medyo nakakatawa para sa'yo. Tapos, meron tayong cabinet dito na may dresser ng mga babae. Tawag din nila doon at napakaganda nito para... Makita ang damit ng mga babae. Oh, sa tingin ko dresser ito ng babae. Pero hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado, kaya huwag akong i-quote. Kung may alam ang iba, pakicorrect na lang. Isang napakagandang sombrero ang nakapatong dito. Sa tingin ko, isa itong tradisyonal na sombrero ng Sweden. May nakita akong gusto ng mga Portuges. Parang katulad ng binigay mo sa Portugal. Hindi. Hindi, wala namang pagkakahawig. May mga bulaklak dito at sa loob makikita mo rin ang dalawang kulay, asul at berde at dilaw. Iyon ang mga kulay ng watawat ng Sweden. Wow! Andito pa rin ang mga tableta ni Elsa Peterson. Naku, siguro nagkasakit siya ng kaunti sa huling bahagi ng kanyang buhay. At tingnan mo rin itong camera. Pasensya na. Wow! Ang ganda. Wind up na camera to, di ba? May film roll pa. Oh, Nakita mo yon? Kaya itong 10 Swedish krona. hindi masyadong nakatutok ng maayos. Iniwan pa rin dito ang pera at may mga librong nakakalat sa ibabaw. Tanggalin mo ito sa takip. Tingnan mo itong purong gintong gilid. Siguradong Biblia ito. Ano pa ba ang aasahan mo? Itong mga tao, sina Elsa at ang kanyang ama at mga lolo, ay napakarelihiyoso rin noon. Karaniwan ito dito sa Sweden at sa karamihan ng Europa noong mga panahong iyon. Mayroon din tayong ilang sulat kamay na postcard dito mula pa noong 2002. Literal na 1 taon bago iniwan ang lugar na ito, sulat kamay. Ito naman ay mula 86. Wow! At may isa pang Biblia na nakapatong dito. Dito sa taas, may isa pa tayong larawan na tinitingnan ko at mukhang larawan talaga ito. Hindi ito mula kay Elsa. Siguradong hindi ito si Elsa, pero maaaring ito ang kanyang ina noong unang panahon. Dahil ang larawang ito ay kuha pa noong unang bahagi ng 1,900s o 1,800s o mga ganoong panahon. Sa estilo sa larawan, si Danny ang eksperto, kaya hindi. O ang larawang ito ay siguradong mula pa nung 1800s, 19 simula ng 19 na 00s. O, Pati estilo ng pananamit at pagbibihis sa sanggol ay napansin din. At pagkatapos, meron tayo nito dito sa likod bahay. Malamang likod bahay ng bahay na ito. Napakatandang babae ang nakaupo dito, kasama ang ina na nakatayo sa tabi niya. Gusto ko yung pusang nakahiga sa kandungan niya. Napakagandang tanawin sa larawan, isa pa, na may mga bintana na nagpapapasok ng liwanag, isang maliit na alaala mula sa tanawin ng Sweden. May pangalan ng bayan sa ibabaw niya. Hindi ako sure kung nasabi ko kay Danny na walang bundok sa Sweden, pero may bundok din naman doon. may bundok sa hilaga ng bansa. Nakuha na namin ito. Maganda ang larawang nagpapakita ng pamumuhay noon ni Elsa dito. Makikita mo siya na nakaupo doon sa upuan, nakatingin sa malayo. Hindi ko maisip kung paano mamuhay dito ng ganoon katagal mag-isa. Paano kaya ang naging pakiramdam noon? Dahil ang pinakamalapit na bayan ay 20 to 30 minutong biyahe pa sa kotse. At talagang nakakabaliw makita ito. Isipin mo na tumira siya rito ng matagal, isa pang magaling na magulang, lolo o lola mula sa kanya. Dito, may maliit tayong display na may larawan, siguro ng ating mga magulang noong kasal nila. Mapapansin mo kung gaano kapormal ang suot nila at tingin nila. Gusto ko pa rin ito. Lahat ng mga librong ito na nakatayo dito, kinakalawang na sa paglipas ng mga taon, kita mo na ang mga sapot ng gagamba ay sumakop na matapos ang 2 dekada. Heto pa ang isa sa mga barya mo, Danny. Hindi basta barya yan, kundi magaganda. O, Magagandang Swedish na barya. kung ikumpara sa euro, mas simple at direkta ito, parang barya lang. Oo, enggrande ang euro dahil dapat masaya lahat sa perang iyon. Hindi, ginagawa natin yon dahil bawat bansa ay naglalagay ng kanilang simbolo sa likod. Dito corona lang. At yun na, dahil iisang bansa lang ito. At pagkatapos, meron tayong magandang display ng mga alaala dito sa pader.
At ituturo ko ang isa dito. At ito talaga ay isa sa mga dokumentong nagpapatunay sa kwento. At ito ang kwento ni Hildur. Ang ina ni Elsa ay lubos na bingi at nag-aral sa paaralan para sa mga bingi kung saan din niya nakilala ang ama niya. Dito nanirahan ang kanyang mga magulang at nagkaanak sila kay Elsa. Malamang larawan rin ito ni Elsa, ang kanyang ina. Isa pang bagay na masasabi tungkol sa dokumentong ito. Ang ina ni Elsa ay nag-aral sa paaralan ng mga bingi sa loob ng 10 taon mula 1,800 at 81 hanggang 1,800 at 91 at maganda ang naging marka niya. Hindi ito. Mukhang ito ay mga hari at reyna ng Sweden sa ilalim ng monarkiya. Prinsipe Willem, Prinsipe Gustav Adolf. Oh, makikita mo lahat ng prinsipe at prinsesa mula sa bahay ng korona ng Sweden. Kaliwa dito. Maganda rin ang upuan sa ilalim. Nakita mo na ba ang malaking Biblia dito sa taas? Oo. Tingnan mo yung krus sa harap. Wow. Tingnan mo rin yung mga nilagay nila doon, tulad ng pera at iba pa. Oh, may kandado siya dito. Oh, tinitingnan ko nga. Wow. Magandang piraso. Maaari mong tuluyang ikandado ang Biblia. Wow. Ay, wow. Gumagana pa rin. Ang galing naman. Magandang libro yan. At heto naman ang sopa na lagi niyang inuupuan. Pati ang mga sapatos niya ay nandyan pa rin sa harap nito, naiwan at nakalimutan. May gusto pa akong ipakita sa pader. Sa tingin ko larawan ito ni Elsa noon kasama ang mga tupa sa hardin. Ngayon, may mga larawan pa rin ng lolo't lola natin na nakasabit dito. Gusto ko rin ito. Maaaring ito ang henerasyon bago pa ang larawang nakita natin. Dahil nasa pinakadulong sulok ito. Kaya oo. At nakita mo ba ang balbas ng lalaki? Oh, Karaniwang Swedish na balbas na nakikita natin. tatanggalin ko muna pero ibabalik ko rin mamaya. Oh, Para mas maipakita ko sa inyo. gustong gusto ko ang larawang ito. Kailangan kong sabihin. Susubukan kong ibalik ito ng maayos. Oo, ayan na. May isa pang sulok dito. D-A-N-I-Y. Mag-ingat ka. Tsaka, dagdagan mo pa ng ganito ang mga sapatos. Ang gusto ko talaga sa sulok na ito ay ang mga sombrerong nakasabit pa rito mula noon. Maganda ang display. Sasabihin ko, gusto ko talaga itong isa, yung pinakaberdeng sombrero, yung lubid na nakapalibot dito. At saka may maliit na fireplace para painitin ang bahay na ito. Napansin mo rin ba na ito lang ang fireplace sa bahay at talagang walang kuryente na dumadaloy sa lugar na ito? Walang kuryente mula sa pangunahing kalsada o kalye. Ganito talaga ito, tunay na tunay. Okay. Oh. Nakarating na doon si Danny. Oh, Sobra. sobrang hirap. Oh, kita mo na bumibigay na ang buong sahig doon. Mag-ingat ka ng husto, kaibigan. Oh, sige, mag-iingat ako. Walang basement. Kaya sa tingin ko ligtas ito. Hindi, tiningnan ko na. Walang basement. Punong-puno pa rin ang alaala dito. Grabe. Pero dito, pumasok tayo sa isang tipikal na Swedish na kusina. Gusto ko yung lutuan dito sa side na ito. Nakikita ko rin yung hirap doon. Tinatry kong hindi madapa. Grabe, tingnan mo to ha. Tinatry kong hanapin yung pwesto ko dito. Sobrang hirap na, magulo na ang kusina. Pero maganda pa rin naman. Oh, Pati na rin yung mga crust sa loob nito at lahat-lahat. Wow! Isang numero. 0,227. Naaalala mo ba sa kabilang bahay na nakakita tayo ng 07? nakakakita tayo ng mga numero sa bawat kalan dito sa Sweden. Baka yun ang model number o iba pang detalye ng kalan na to. Malamang gusto ko yung chimenea at lahat ng nandito, pati kung paano ito inayos, isang napakakaraniwang bagay sa Sweden din. Dito, nakakabit ang chimenea sa kalan. Naiwan ang mga kaldero, kawali, at may natirang tubig mula sa huling kain natin. Grabe ang tagal na niyan dito. Si Elsa ang gumagawa ng kape gamit yan, tingnan mo, may kaunting tira pa ng kape sa loob. At dahil walang kuryente ang bahay noon, may kandila rin sila dito para kapag nagluluto sa gabi, makita nila ang ginagawa nila. Sobrang interesting. Ano kaya ang inilalagay nila dito sa loob? Danny,
alak siguro o beer o kaya yung malakas na alak mula sa Sweden. Mga ganon. Wow, yung tansong pantalon na nakasabit sa pader doon. Gustong gusto ko yon. Nakita mo na ba yung susi sa tabi? Ay yung gunting. Hindi ito ang susi. Bago tayo pumunta sa kabila, ipapakita ko muna sa inyo ang side na ito ng kusina. Itong maliit na built-in na cabinet dito. Nandyan pa lahat ng mga baso at tasa sa loob, pati na rin ang kaunting pagkain na naiwan pa dito. Wow, kita mo ba ang kurtina na to? Oh. Nakita namin ito sa maliit na bahay. Ang Roots House. Paumanhin, may nakuha akong parang Oh, delikadong kusina talaga ito, kaya ilalagay ko ang link sa taas. Kinunan namin ng video ang ghost town sa Sweden at nakita rin namin ang ganitong kurtina. At malamang isinabit nila ito dito para itago ang mga bagay sa likod nito, tulad ng tuwalya, para mas magmukhang maganda. eksaktong pareho-pareho ang mga guhit. Oh, Talagang kamangha-mangha ito. tama, ngayon mo na sinabi. Napansin mo rin ba, Elsa? Nandito pa ang pitaka niya. Kompletong pitaka, nandyan pa lahat ng mga papel at notes natin. Wala nga lang pera. Pero sandali. Sandali, may narinig akong pera. Oo nga, may mga barya pa dito. Mga barya. Oo nga. Kita mo, nasa kanya pa rin ang pera niya, syempre. Ay, may nahulog na barya. Ay, yun yung 10 barya. Oo, hindi naman sila ganun kahalaga dito. Ingat ka! Hawakan muna kita sandali! At nandito itong tray na may mga plato pa rin sa ibabaw. Ang huling mga plato niya na naiwan dito at nakalimutan. At isang litrato niya na nakatayo kung saan man. Maganda ang litrato. Kahit na ganito. Ipakita natin dito. Gagawa ako ngayon ng acrobatic stunt. Para lang makita ninyo ang sahig. Wasak na ito. Ano bang aasahan mo pagkatapos ng 200 taon? Oh, Sumusuko na ito. gusto ko ang upuang ito sa sulok. Parang bagay sa tungkulin mo. Madalas kong sabihin, di ko alam ang tamang salita rito. Dito, may naiwan tayong parang kalendaryo mula pa noong 2003 na nagpapatunay sa kwento. Muli, may salamin sa dingding. Wow! Tinitingnan ko rin ang aparatong nakasabit dito. Nakita mo ba yun? Oo, nakita ko. Pero wala akong ideya kung ano yun. Sa tingin ko para yon sa pagtatak ng kung ano, ewan ko. Tatak? Hindi ako sigurado dito. Kung may nakakaalam sa gamit ng device na ito, pakitingnan. Oh. Kailangan nating makalabas dito. Kung alam nyo para saan ang device na ito, pakisabi. Gusto ko talagang malaman. Nakasabit ito kung saan natin ito nahanap. Tapos dito sa cabinet ng building natin, punong-puno ng pagkain at lahat. Nandito pa rin ang mga jam niya at malamang ay may pusa rin siya. Tingnan mo yung pagkain ng pusa. May mga kaldero at kawali din sa baba. Sige Danny, kaibigan ko. Panahon nang umakyat tayo sa itaas. Pero tingnan mo ang matarik na hagdang kailangan nating akyatin para makarating sa itaas. Ito talaga ang daan papunta sa pinakataas ng gusali. Kahit matanda na siya, ginagawa pa rin niya ito. Ay wow, ang liit talaga nito. Grabe, muntik mabali likod ko. Pwede ko bang gawin to habang may camera? Pwede mong ibigay ang kamera. Ipapakita ko sa iba kung paano umakyat dito. Sobrang sikip ng pakiramdam, Diyos ko. Sabi mong di kita pinapakita sa video. Oh, heto na. Tingnan mo kung saan tayo napunta. Sa isang napakaliit na itaas na bahagi ng bahay. Alam ko magulo, kaya sasabihin ko na agad. Pero maraming bagay dito na pwede nating pag-usapan at may kaugnayan sa kwento ni Elsa. Tingnan mo itong napakalaking tumpok ng dyaryo dito. Nakasulat dito, anak ni Peter si Elsa. Kaya nakatuon lahat sa kanya. Makikita mo rin dito ang ilang laruan na naiwan, isang volleyball at ilang bota ng mga bata. Kaya hindi ako sigurado kung may mga anak sila, pero ito ang desk kung saan ako nag-aral noon. Wow, isang bagay mula sa isang bata.
Sa tingin ko makikita mo ang isang manlalaro ng soccer dito sa itaas. Ay, masama ito. Wow. Ito ang mapa ng mundo. Wow, Europa ang nasa gitna. At narito tayo sa Sweden, mismo sa gitna ng mundo. Ilalagay ko lang ito dito sa likod. Uy, nakita mo na ba ito? Oh, punong-puno ang likod nito. Puno ito ng mga equation at division, pati na rin ng mga drawing at kung ano-ano pa. Wow, nakikita mo ba ito ng maayos? Oh, Pati siguro itong side na to. Wow. Ginawa na ito ng bata dati. Gustong-gusto ko rin ang mga kotse sa ibaba. Ganito ang hinahanap ko tuwing nag-e-explore ng abandonadong lugar, mga totoong alaala. Isa na namang barya, Danny, ituturo ko na lang sila kapag nakita ko. Tingnan mo dito sa pader. May mga litrato na nakasabit dito, itong binatang ito ay nagha-hiking. Isang tiyak na tanawin ng Sweden ang makikita natin dito. At gusto ko rin, pasensya na, ilalagay ko lang ito sa mesa dito. Gusto ko rin ang wallpaper sa likod nito, yung may mga bulaklak na wallpaper. Lahat ng bahay sa Sweden na na-film namin ay may bulaklak at wallpaper saan man. oh. Talagang gusto ko ang kalikasan nila. Ito ay isa pang kama mula sa isang taong talagang maliit. Nakatayo pa rin ang bag sa ibabaw nito, pati na rin ang maleta. Mas maraming larawan sa pader. Mga tanawin sa Sweden. Mga postcard ito. Sa tingin ko, Oh. ay, mag-ingat ka ng kaunti. Pasensya na. Ito ay para kay Elsa Peterson. 1982. Hindi na ito didikit pa. Hindi, sa totoo lang. Ilagay mo na lang sa ibabaw nito. Oo, marami ring damit sa cabinet doon. Para sa akin, pambabae ang mga damit na ito. O mali ako. Sa tingin ko pang lalaki tayo. Oo, pero baka galing pa rin sa asawa natin. Oh. Sige, kami ni Danny madalas maglaro ng ganitong hulaan kung ano ang nasa drawer. Medyo nakakasawa na pero kailangan pa rin namin gawin. 3, 2, 1, isang kumot. Hindi, walang laman. May kaunting mga bagay lang doon. Gusto ko talaga ng ilang damit doon. Oo. Hindi damit. Tara, lumayo pa tayo. Nag-imbak din ako ng ilang mga bintana dito sa itaas. Oo, napansin mo bang iisang layer lang ang mga bintana sa bahay na ito? Kaya pala, Ito pala ang mga doble. inilabas nila sila. Siguro, Oh, grabe. Ang dami pang barya. Diyos ko, sobrang dami na. Grabe. galing! Mas madami pang barya dito. Ang daming baryang naiwan dito sa bahay na to. Makakabili tayo ng pagkain kung kukuha tayo ng ilan. Never take anything though. No. Nagbibiro lang ako. ELSA Petersons. Ito ay mga tableta, malamang para sa isang uri ng sakit. HOLKEMGREN. Di ako sigurado sa ibig sabihin niya. Isang magandang display dito. May radyo, ilang mga artipakto, at isang napakalumang dyaryo mula pa noong 1961. Ipinapakita ang isang laro ng soccer sa kanan at may ginagamot na tao sa kaliwa. Napakakakaibang headline sa palagay ko dyan. Makikita mo rito sa ibaba ang mga tradisyonal na shaver. Gusto ko talaga kung paano sila bumubukas, pero ayaw gumana nitong isa. Hindi na ito bumubukas. Hindi na bumubukas ito. Kalakal na lang ito. Isusuksok mo lang ang blade mo dyan. Ayos. May kama pa rin dito na bakal. Tingnan mo, anong nasa ibabaw nito? Ay wow, gusto ko ito. Mga halamang pinulot at pinatuyo nila. Ang ganda niyan, Oh, na nandito pa rin ito at napreserba ng ganito mula pa noong 1953 ayon dito. Dito sa ibaba. Gusto ko ito, baka nakuha pa sa paligid ng bahay. oh, tiyak na gawa ito sa kamay. Oh, sigurado.
Mga larawan ng altar at binatang ito. Na may suot na Swedish na sombrero. Oh, mukhang napakakaraniwan talaga. Makikita mo pa yung photo studio na gumawa nito. Pati mga tangkay at detalye nandoon pa. Grabe. At ito ang sombrero. Ay, grabe. Ito pala ang sombrero. Hindi ko alam na suot natin yan sa litratong yon. Ay, grabe. Hindi ko nga tiningnan yun. Ang ganda. Pwede ba natin? Nandyan din ang mga kulay ng Sueko. Mga sapatos ng mga bata nandito pa rin. Dennis Racket, heto ang bata noong mas matanda na siya. Yan din ang litrato sa ibaba. Oo, tama. Wow. Maganda ang tanawin sa labas ng bahay mo rito. Oh. Hindi nakakabit ito. Ay, nasira ang bintana, hindi na gumagana. Oh, silid ng musika. Ay, ayokong masira ang bahay na ito. Heto na tayo, ang paikot na gulong. Makikita mo na may lana pa sa loob ng paikot na gulong mula noong huling ginamit ito. Pero sa kasamaang palad, nasira na ang kagamitang ito sa paglipas ng panahon. Alam mo ba kung paano gamitin ang isa sa mga ito? Hindi. Hindi talaga pantay, makina sa pananahi. Oh, ito, hindi. Oh, ito ay isang bagay na luma na, hindi na ginagamit ng mga tao ngayon. Hindi ko nga alam kung paano ito gumagana. Ang alam ko lang ay gumagamit sila ng spin at hindi ko rin talaga alam. Pero maganda itong palamuti na ilagay sa bahay. Sige, dito makikita pa natin ang iba, pero karamihan ay basura lang. Mukhang damit ng babae ang laman ng aparador. Oo nga. Meron pang isang bagay sa pagitan dito. Hindi ko pa nakikita ang banyo. Yung iba, hindi iyon banyo. Oh, ito pala yung malaking makinang panahi. Pwede ko ba itong isara? Oo, sinusubukan kong tingnan. Kasi yung mga malalaki, hindi ko maipapakita sa camera. Kailangan lang nating maglinis para mas maipakita ko sa'yo dahil nakaka-interest. Tabi natin ito. Ilagay na lang natin dito sa gilid Oo, ngayon pwede na siguro. para mabuksan mo ng kaunti ang pinto. Ang daming basura sa loob ng bahay na to. Oh, Ewan ko kung bakit. Sige, sa tingin ko sapat na ito. Gusto mo bang tingnan? oh. Oh, wow. At ito rin ang chimenea na dumadaan dito. Bagay na hindi mo pa nakikita na nakasabit doon. Oo, nakita ko na. Ang mga ice skates para gamitin sa mga lawa sa Sweden, karaniwang ginagawa dito. Wow! Wow. Talagang gusto ko pa ng mas maraming makinang panahi. Nandito lahat ng gawa sa kahoy kahit hindi ko alam kung paano. Alam mo naman ang pangalan nito. Minir! Parang nilalagyan mo ito ng buhangin at hinihiwalay. Isang salaan. Isang salan. Eksakto. Yan ang pangalan. Ang astig makita. Wow. Sige, gusto mo pang ipakita. Wala naman, ang dami lang talagang pwedeng tingnan dito sa bahay na to. Oh, Pasensya na. wala rin akong ideya kung ano to. Oo, Ako rin. ipakikita ko pa sa'yo ang iba sa labas. Interesante rin yan. Gusto mo ba pumunta doon? Oh, Tara na. tara na. Bababa ulit tayo sa hagdan. Sana hindi ako mapilayan. Kaya tara, isara na natin ang magandang bahay ni Elsa. Grabe ang lugar na to. Parang time capsule talaga. Sige, tingnan natin kung ito. Kumakabit ng maayos. Nandito na tayo sa likod bahay, ang ganda ng tanawin at naririnig ang mga ibong kumakanta. Siguradong sigurado. May nakita akong bagay sa gilid ng mata ko nang pumasok ako sa likod bahay. Napansin mo ba na talagang walang banyo dito sa loob ng lugar na to? Ni wala man lang lababo o kahit ano? Oo, may lababo sa kusina, pero maliit lang yon. At naniniwala akong doon sila naghuhugas ng katawan. Nalalabas sila dito, na talagang pupunta sila sa batya na ito na meron tayo dito sa likod ng bahay. Ito ay parang batya na nakatayo dito sa dulo ng bakuran na ngayon ay lubos ng natatakpan. Napaka-interesante isipin yon. Ang mga tao noon ay wala pang banyo at talagang kailangan pa nilang lumabas dito para maligo. Ilang bahay pa ang layo doon. Oh, yan ang tinitingnan ko.
Oo, gusto ko ring ipakita yon. Siyempre, napakahirap ng maglakad dito ngayon pagkatapos ng napakaraming taon ng pagkakabayaan. 19 na taon na ang lumipas. At naniniwala kang nanatili ito rito ng 19 na taon sa kabila ng ulan, hangin, lamig at niyebe. Mukhang interesante ang mga bahay na ito. Baka makita natin ang tunay na banyo sa loob. Mukhang ginamit ito bilang imbakan. Kita mo pa ang mga kahoy sa loob, yung panggatong. Hindi naman masyadong interesante. Tingnan mo naman ito. Ano to? Oh, akin na lang ang camera. Kita ko, maraming kalat, Danny. Pero, ginamit itong lugar ng trabaho para paglagyan ng gamit. Pero dito, sa dulo nito, naniniwala akong makakakita tayo ng banyo. At oo, meron nga. Bubuksan ko ang ilaw para sa inyo. Narito ang lababo, ang sabon, at lahat ng naiwan pa dito, salamin sa dingding. May nakasabit ding mga damit dito. Sige, kaya sa loob ng kubol na ito, dito nila nilagay ang kanilang banyo. Meron na naman tayong kakaibang kahoy na gamit, katulad ng nakita natin sa itaas na siguro ay para sa pananahi. Kaya marahil ang trabaho nila ay tungkol sa pananahi o paggawa ng alpombra at iba pang katulad nito. Isa pa ito sa mga yon na nakasabit sa pader. Kinakain ng buhay si Danny. Oh, ang daming insekto. Ang daming garapata, putakti, lamok, Marami niyan sa Sweden. lalo na sa panahon ngayon ng taon. Oo, at sa gitna pa ng gubat. At saka, May isa pa akong nakita, Danny. Ano yon? Sa gilid ng aking mata. Hindi ako sigurado kung tama ako, pero may kotse na nakatayo doon sa likod. Nakita mo na ba yon? hindi, maraming mga halaman. Wala akong nakikita. Pasensya na, tatanggalin ko ang mga halaman para sa'yo. Sige, ikaw na ang mauna kasi hindi ko alam. Heto na, Nakikita ko na ayan si Elsa. ang iniwan niyang kotse. Pasensya na pare, nahihirapan ako. Hindi, ayos lang ako. Oh, grabe. Ito, literal na nagkakabuwag-buwag na. Natanggal na ang mga pinto sa gilid ng bumper. Tuluyang nahulog na. Grabe. Kita mo pa na may mga kahon siya na may mga kaldero at kawali sa loob. Siguro huling beses niyang namili ng mga gamit. Para sa akin, hindi na ito mare-restore. Pwede ba akong kumuha ng video mula sa side na to? Oh, I'm curious what. Pwede mo bang kunin yan? Kailangan ko kasing dumaan. Sige. klaseng pagmamahal. Tinatangkang makita ang tatak. Ano itong Renault dito? Well, iyan ay isang napakalumang logo ng Renault, ang French na tatak ng kotse. Ay, hindi. Oo, hindi na ito mabubuksan. Siguro nasa likod ng kotse ang makina. Siguro silipin natin ng mabilis ang makina sa huling pagkakataon. Renault Gordon. Ayan na. Wow. Napakaliit na makina. Gusto ko yung ngayon, halos hindi mo na makita ang kahit ano sa makina. Sa likod doon, literal na maaabot mo pa sa ilalim ng makina. Oh. Ayos, ang ganda ng lugar na to. Sa tingin ko, tamang pagkakataon ito para balikan ang bahay at lahat ng nandito pa. Sa palagay ko, naging masaya naman ang buhay ni Elsa dito. Oo. Kahanga-hangang buhay sa palagay ko. At gusto ko talagang pasalamatan siya para doon. Talagang gusto kong pasalamatan siya para sa buhay natin. At ako ay. Sobrang saya ko na naidokumento natin ang lugar na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon kung saan pwede mo kaming suportahan at tulungan sa pamamagitan ng maliit na donasyon. Ako at si Danny. Salamat Danny. Salamat lalo na ikaw. Ayos ka. Nasa description din ang link ng vlog channel niya.
kung saan niya binablog ang biyahe namin sa Sweden. Kaya bisitahin mo rin. At dahil dyan, gusto kong magpasalamat sa iyo ng sobra at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo. Kamanghamanghang episode, paalam, mahal kita. Bye.